Welcome back mga sir. Ngayon ay may aayusin tayong isang powered speaker. So nasa 10 inches lang siguro to. Ang brand po nito is Kevlar. Sabi ng may-ari, wala na daw siyang power. So try natin tong kalikutin, baka makachamba na naman tayo. Sa ngayon, try natin power up. Padaan lang muna natin sa Sears valve para safe. Yan. So ito po ang kanyang model KR310A. Power on. Yan, wala talaga. Hindi rin umilaw ang ating test valve. So ito na mga sir, na buksan ko na. Tapos ito po ang kanyang amplifier. Yan, nabaklas na to. So ito ang wire papunta sa kanyang speaker. Tapos ito po ang kanyang module, tone control, microphone, power supply. Ito po ang kanyang back panel. So sana kaya natin to. Of course, sa troubleshooting, step by step tayo. Dito tayo magsimula sa kanyang AC cord. Yan, parang may uga-uga dito mga sir. So check natin to mamaya. Switch on. Meron buzzer. Switch off. Meron pa din. Siguro sa before switch ito na line. Dito tayo sa kabila. Wala. Switch off. Wala. Switch on. Wala pa din. So putol talaga ang linya na to mga sir. Try natin tong bunutin gamit ang pliers. Iyon. Putol na talaga siya mga sir. Yan. So kaya pala hindi tumatagos ang ating or nag-buzzer ang ating tester. So putulin na lang natin to para makapag-proceed tayo. So okay na po ang kanyang primary sa on and off. Dito naman tayo ngayon sa kanyang pinaka-amplifier. Ito po ang kanyang OPT. Welcome back mga sir. Ito na, update na po tayo sa ating repair na Kevlar powered speaker. Ito po ang kanyang board. So dito mga sir, daming pinalitan natin na pyesa. Daming sunog, lalong-lalo na ang mga resistor ay hindi na po siya ma-identify kung anong value. Mga color code niya is sunog, pati ang mga markings niya sa board nasunog din. So bali ito mga sir, galing na po ito sa ibang tech. Tapos sobrang busy siguro, hindi niya ito natapos, kaya dinala dito sa atin. So noon pagdala nito ay bunot na to, itong kanyang mga power transistor. Tapos ito ako na ang nagpalit. So sa mga pinalitan ko nito mga sir, itong transistor na to, kanyang final drive. Tapos dalawang 220 ohms resistor. Ito. Saka dalawang 1K resistor. Tapos itong ating pinalit na 5 watts resistor is malaki po siya. Square type. Unlike sa kanyang resistor na purig dito is ganito. Slim po siya. Kaya ang isang 220 ohms resistor na bias nitong isang final drive is dito ko na lang inilagay sa likod. Yan, 220 ohms yan. Ito po kasi ang kanyang mga final drive transistor. May bias yan na 220. Ito din. Final drive niya, ito ang bias niya na 220 ohms. Tapos dito, dalawang 1K resistor. Itong 551
na transistor ay sira din, shorted. Tapos itong sa emitter fusible resistor, ito din ang 820 ohms, sunog, pati itong 1K resistor dito. So yan lang po ang ating mga pinalitan. And ito pong kanyang power output. Dalawa shorted. D718 at V688. So ito po ang mga parts na ating nakuha. Yung mga busted. Yan, dalawang fusible resistor sa emitter niya. Tapos itong kanyang power transistor, shorted. At ito yung sinabi ko na mga resistor. Yan, hindi na po ma-identify natin kung ano ang kanyang value dahil sunog na po siya, nangingitim na. So ngayon resolder lang natin tong kanyang parallel out through speak on. So may parallel out kasi ito mga sir, may speak on to sa kanyang back panel. Sabi ng may-ari, dinagdagan niya ng speaker kaya siguro to na overload at na sunog ang mga output transistor at damay-damay na ang kanyang mga bias at final drive. So balik natin to mga sir para makapag sound check na tayo. Power on. Yan, di po umiilaw ang ating series valve. Tapos dito mayroon na po siyang power indicator. So sana gumana na to mga sir. Maglagay tayo ng signal input papunta sa ating player. Yan, nakapag-play na tayo. Select tayo dito. So meron po siyang 2 position selector sa Bluetooth at sa aux. Yan. Ayun, gumana na to mga sir. Ito ang kanyang tone control sa bass. Ito naman sa vocal. At ito sa treble. So parang may napansin ako, wala siya pong bass. Bakit kaya? May kulang pa ba? So nakasagad na dito sa kanyang volume pero mahina. Malakas naman siya pero wala siyang bass. Yan, nakasagad na yan. So try natin sa ibang music. Yan, wala talaga siyang bass. Duda ko sa speaker nito mga sir. Yan, wala pa rin. So, check natin tong kanyang speaker. Baka mayroon ng tama. Naka full volume naman itong ating player. Pero wala siyang bass, parang ang mid-range lang at tweeter ang tumutunog. Ito ang kanyang bass. Kahit pihitin natin, wala siyang response. Parang ang mid-range lang at tweeter ang tumutunog. Yan. So wala talaga siyang bass. Kahit dito pa sa harap. So buksan natin to mga sir.
Nako, kaya pala walang bass dahil nakadisconnect po ang kanyang lines sa speaker. Yan, ito po ang kanyang wire. So, dinisconnect po ito sa dating gumagawa nito mga sir. Ito po ang kanyang dividing network. Naka 3-way po siya. Ito po ang kanyang magnet. Nasa 4 inches lang. Kaya pala magaan. Wala siyang tatak. So, ito. Parang may sayad na po ang kanyang voice coil mga sir. Yan. May sayad na talaga. So, try natin tong iti-tester. Kung hindi pa ba siya putol. Yan, buzzer check tayo. Hindi po nag-buzzer ang ating tester, so meaning putol na. Nilagyan ko siya ng ibang speaker para malaman lang natin kung goods na or kung may kulang pa sa ating repair. So okay naman, normal na ang kanyang tunog. Ang may-ari na ang mag-decide nito kung bumili siya ng bagong speaker or pa-rewind. So maraming salamat mga sir, hanggang dito na lang. Thank you!